Sumakay kaming lahat sa kotse ni Aya papunta sa kanilang resort. Napakaganda ng kanilang resort. Malalaki ang mga cottages at marami mga design na pwedeng gawing background kapag magpipicture. At ayun na nga sila, nagsisimula na silang kumuha ng mga pictures. Kaliwat kanan naman ang paghila-hila nila sa akin. Mabuti naman at kahit papano, nakakatawa ako at nakakalimutan ko ang aking mga problema. Ang ganda talaga dito sa inyo, Aya. Humahang saad ni Faye. Siyempre naman, alagang-alaga kaya to nila mami at daddy. Proud na proud namang saad ni Aya. Mag-e-enjoy talaga tayo ngayon guys. Masayang saad naman ni Rachel. Guys, tara na muna sa loob, pahiramin ko kayo ng mga panligo nyo. Alok ni Aya. Sige, masaya namang sagot naming lahat at nagtakbuhan na papunta sa loob ng bahay nila Aya. Matapos kaming makapili ng mga two-piece and bathing suit, nagtakbuhan na kami sa dagat at nagsimula ng lumangoy. Tawanan ang nangingibabaw sa amin, pansamantala kong nakalimutan ang bigat na aking dinadala sa dibdib. Aya! Tawagan ni tita! Sadang lalaki na tila pamilyar sa akin. Bakit daw? Sagot ni Aya. Ewan ko basta pumunta ka daw muna doon. Sagot naman ng lalaki. Sige sandali Eric, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Guys, halik kayo, dali! Tawag sa amin ni Aya. Lumapit kami sa lalaki na pinsan daw ni Aya na ipapakilala sa amin. Guys, pinsan ko si Eric. Eric, meet Brenda, Faye, Mariel, Rachel at Catherine. Ani ni Eric na hindi na pinatapos pa ang sinasabi ni Aya. Kilala mo siya? Magkakilala kayo? Gulat na tanong ni Aya. Yes, nagkakilala kami kanina lang sa school. Nakangiting saad ni Eric habang nakatitig sa akin. Umiwas naman ako ng tingin dahil hindi ako komportable. I see. Tatango-tango namang sagot ni Aya. Sige, iwanan ko muna kayo dyan. Eric, ikaw muna ang bahala sa mga kaibigan ko ha. Okay, no problem. Nakangiti pa rin sagot ni Eric. Tara, balik na tayo sa tubig guys. Iwanan na natin yung dalawa. Dahil mukhang may kailangan silang pag-usapan. Nakangiting saad ni Faye na tila ba may laman ang sinasabi nito. Oo nga, tara na. Nakangiti ring sagot nila Mariel na parang kinikilig. Oy, wag niyo akong iwanan dito. Pigil ko sa mga ito ngunit tila walang narinig ang mga ito tuluyan nang lumayo sa amin. Napatungon na lang ako at pinaglaruan ng buhangin na aking naapakan. Sinisipa-sipa ko yun at nagkunwaring abala sa pagsipa. So small world. Kaibigan ka pala ng aking pinsan. Ani ni Eric. Tumango na lamang ako dahil hindi ko alam ang aking sasabihin. Ang ganda ng dagat ano? Tanong muli nito. Napatingin naman ako sa dagat. Napakaganda nga nito. Kaya tumango ako bilang pagsang-ayon. Parang ikaw. Napakaganda. Anito? Napatingin ako kay Eric at nakita ko nakatitig siya sa akin. Parang alam ko nang tinutumbok niya. Pinapahiwatig niya agad na gusto niya ako. Kaya nakadama ako ng pag-aalala. Hindi maaari. Kailangan ko putulin agad ang nagsisimula pa lang yung damdamin. Dahil ayokong saktan si Jason. Bigla kong naalala si Jason kaya mabilis kong tinalikuran si Eric at tumakbo papunta sa bahay nila Aya. Oh, Catherine, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Aya. Kailangan ko na palang umuwi, Aya, dahil marami pala akong gagawin sa bahay. Pakisabi na lang sa kanila na umuwi na ako. Salamat. Paalam ko kay Aya. Nagbihis muna ako ulit ng aking uniform saka tuluyan na lumabas ng bahay nila Aya. Sandali, paano ka uuwi? Ipapahatid na lang kita kay Eric. Wag na. Okay lang ako. Magtataksi na lang ako pauwi. Kaya ko ng sarili ko, salamat. Tita, thank you po, alis na po ako. Paalam ko sa mami ni Aya. Sige iha, mag-iingat ka. Sagot naman ito. Aya, bye-bye, salamat. Pakisabi na lang sa kanila ha. Paalam ko at tuluyan ng umalis na makita ko na parating si Eric. Ayokong sirahin ang kasunduan namin ni Jason. Ayokong sirahin ang tiwala na ibinigay niya sa akin kaya dapat lang na habang maagay iwasan ko na si Eric. Diane's POV. Pagkarating ko sa bahay agad kong itinext si Jason upang ipaalam na nasa bahay na ako. Baka kasi pumunta pa ng school. To Jason. Nasa bahay na ako, wag mo na akong sunduin mamayang hapon. Pinauwi na kasi kami na maaga dahil may meeting daw ang staff ng school. Okay, be ready. Susunduin kita dyan ngayon. Kakain tayo sa labas para makabawi ako sa'yo. See you. Sagot naman ito sa text kaya mabilis akong naligo at nagbihis. Nagsuot lang ako ng dress na may spaghetti strap at above the knee ang haba. Hapit na hapit ito sa katawan ko at kitang-kita ang kurba ng aking katawan.
Napangiti ako at medyo humanga sa ganda ng aking katawan. Nagsuot din ako ng flat na sandals at kumuha ng maliit na bag na mapapaglagyan ko ng aking wallet at cellphone. Pagbaba ko ng hagdan, saktong kakapasok lang ni Jason ng bahay. Napatingin ito sa akin at kitang-kita ko ang pagtaas baba ng kanyang Adam's apple dahil napapalunok ito ng laway. Alam ko na humahanga siya sa akin kaya napangiti ako. Hubarin mo ang damit mo, Catherine. Tila galit na saad ni Jason. Nagtaka naman ako kung bakit. Naisuot ko na dati ang damit na ito at hindi naman siya kumontra pero bakit ngayon parang galit pa siya? Bakit? Hindi ba bagay sa akin? Saka ikaw naman ang bumili nito ah. Nagtataka kong tanong. Basta mula ngayon, ayoko nang nagsusuot ka ng ganyang klaseng damit. Go back to your room at palitan mo yan. Motoridad na utos nito. Otomatiko naman ako napatalikod at nagmamadaling bumalik sa aking kwarto para magbihis. Problema na lalaki yun. Siya naman ang namili nito. Tapos ngayon nag-iinarte ng ganun. Bubulong-bulong kong sad habang namimili ng isusuot. Halos lahat kasi ng mga damit na pinili niya ay kapareho lang ng suot ko kaya pumunta ako sa isa ko pang cabinet kung saan naroon ang mga pambahay, pantulog at mga maong pants. Kumuha ko ng isang pantalon at simpleng plain t-shirt. Iyon ang sinuot ko at nag-rubber shoes na lang ako. Nagsuot din ako ng maong na jacket para mas magandang tingnan saka ako bumaba ulit. Ano? Okay na bang suot ko? Tanong ko na makalapit kay Jason. Okay na yan, let's go. Anito? Sumunod na ako sa kanya palabas at sumakayin sa kotse. Anong problema mo sa suot ko kanina, Jason? Tanong ko dahil hindi pa rin ako makaget over sa nangyari kanina. Ayoko na nagsusuot ka ng ganun, Catherine. Masyadong hapit sa katawan mo. Malamig na saad nito. Problema nito ay di ba nga siya ang babawi? Bakit ngayon parang siya pa ang galit? Labo ng lalaking to? Ikaw naman ang bumili ng mga damit ko, di ba? Reklamo ko. Ipapatapon ko na lahat kay Yaya ang mga damit mo at bibili tayo ng mas matitinong damit. Sad pa nito. Ano? Bakit naman? Sayang naman yung mga yun kung itatapon lang. Sagot ko naman. Huwag ka mag-alala dahil hindi naman yun itatapon ni Yaya. Dahil may mga anak din siyang dalaga. Tila walang pakialam na saad nito. Bahala ka. Saad ko. Hindi ko talaga maunawaan kung anong problema niya sa mga damit ko. Sa bagay, siya naman ang gumastos noon. Saka marami naman siyang pera. Maya-maya pinakarating na kami sa restaurant. Tuloy-tuloy kaming pumasok at pumunta kami sa isang parte ng restaurant kung saan isang table lang ang naroroon at may napakagandang table arrangement. Habang papasok kami, ay may nagbigay sa akin ng isang rose. Nagtaka ako dahil halos lahat ng waiter at waitress na madadaanan namin ay binibigyan ako ng bulaklak. Nang makaupo kami, may dumating na isang grupo na manunugtog. Nagtugtog ito ng isang love song at hindi ko ina-expect dahil ang paborito kong kanta na Uhaw. Ang tinutugtog ng mga ito gamit ang violin. May dumating naman isang grupo ng mga waiter at waitress at may hawak na letrang I'm sorry. Yun ang nakalagay doon. Napangiti ako at kinilig sa effort ni Jason. Tumingin ako sa kanya at nakita ko kung gaano siya kasincere. Catherine, sorry. Alam kong mali ang nagawa ko at nahihiya ako sa'yo. Sana mapatawad mo ko at bumalik tayo sa dati. At sana maging mabuti tayo magkaibigan. Anito, habang hawak ang aking mga kamay. Ngumiti ako tumango. Napatawad na kita dahil hindi lang naman ikaw nagkamali, ako din. Hindi ko alam kung bakit at kung paano nangyari yun. Pero ngayon kalimutan na lamang natin ang nangyari. Sad ko. Tila naman nakahinga ng maluwag si Jason dahil sa sinabi ko. Salamat. So, may I have this dance? Tanong nito habang nakatayo na akala mo isang prinsipe habang hinihingi ang aking mga kamay. Oo, kinikilig ako. May kakaibang saya at kiliti itong idinudulot sa puso ko. Ang sarap sa pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Basta ang alam ko masaya ako. Sure. Nakangiti kong saad at inabot ang palad nito. Sumayaw kami sa saliw ng musika na tinutugtog ng banda. Sa mga oras na yon tila ba kami lamang ang tao doon. Mula ay tila dinala kami sa ibang dimension kung saan kami lang ang naroroon kasama ang mga ibon para kami sumasayo sa isang hardin na punong-puno ng halaman na namumulaklak. Tila ba pati ibon ay nag-aawitan. Sumasayo kami habang magkadikit ang aming noo at nakangiti sa isa't isa. Bumalik lamang kami sa realidad nang dumating ang mga waiter na may dala ng mga pagkain. Upo na tayo. Gutom na ako eh. Natatawa kong saad para kasing wala pong balak umupo ni Jason. Sure, let's eat.
Sagot naman nito at umupo na kami. Inalalayan pa ako ni Jason hanggang sa makaupo. Nilagyan niya din ng kanin at ulam ang aking pinggan. Pakiramdam ko ay isa kong prinsesa na pinagsisilbihan ng isang prinsipe. Pakiramdam ko ang haba ng hair ko dahil sa mga ginagawa ni Jason. Thank you. Sad ko na matapos siya maglagay ng pagkain sa aking pinggan. Masaya ako na bumalik na tayo sa dati, Catherine. Anito habang hinahati ang karne na nasa kanyang pinggan. Ako din, sorry, naging maarte ako. Sagot ko, it's okay. Natural lamang ang naging reaksyon mo. By the way, let's forget it na. Let's talk about your school. Kumusta naman? Ani ni Jason. Okay naman. Masaya dahil may mga kaibigan ako at about academics. Kinakaya naman. Nakangiti kong saad. That's good. I know na you will be successful someday dahil porsigido ka, sabi ni Mami. Nakangiti ding saad ni Jason. Thank you sa tiwala. Sana hindi ko kayo mabigo. Catherine, kung mangyari man na mabigo ka, hindi kami ang bibiguin mo kundi ang sarili mo mismo. Alam ko kasi na gusto mo talagang maabot ang mga pangarap mo at hinahangaan kita doon. Dahil kung tutuusin, hindi mo na kailangang mag-aral dahil asawa na kita. Asawa ka ng isang CEO, isang bilyonaryo. Kahit anong mangyari, hindi ka maghihirap at makukuha mo ano man ang gustuhin mo. Pero dahil may prinsipyo ka, hindi ka nagsamantala. Dahil doon, humahanga ako sa'yo. Tama si Mami, isa kang matinong babae. Hindi ako nagkamali na magdesisyon ako na pakasalan ka. Mahabang saad ni Jason. Dahil sa sinabi ni Jason, napanganga ako. Hindi ko akalain na lalabas yun mismo sa bibig niya. Para bang pumapalakpak pati ang puso ko sa tuwa dahil sa narinig ko. Parang nakalimutan niya yata na may hangganan ng pagiging mag-asawa namin. Darating ang araw na maghihiwalay na kami. Salamat dahil iyon ang tingin mo sa akin, Jason. Tama ka. Nang pakasalan kita ni hindi ako tumingin sa kayamanan mo. O ninyo. Ang gusto ko lang noon ay mabayaran ang utang ng aking pamilya sa pamilya nyo. Bukod doon, wala na akong ibang gusto at handa ako magsakripisyo ng sarili kong buhay at kalagayahan. Alang-alang sa pamilya ko. Sad ko. Muling bumalik ang lahat ng sakit ng mga oras na ikasal ako sa kanya. At nung mga oras na nawala si ate. Nakakahanga ka, Catherine, dahil sa kabutihan mo bilang isang anak. At humihingi ako ng tawad dahil sa nagawang panggigipit ng aking pamilya sa pamilya nyo. Tama lang na makaranas ka ng kaginhawahan bilang kabayaran ng sakripisyo mo. Sa oras na maghiwalay na tayo, bibigyan kita ng sapat ng nararapat sa iyo, Catherine. Bilang asawa ko, hindi ko hahayaan na mabaliwala lahat ng isinakripisyo mo dahil sa akin. Bibigyan kita ng kalahati ng aking kayamanan. Ani ni Jason. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na kaya niyang gawin yun para sa akin. Hindi ko kailangan ng kayamanan niyo, Jason. Tama na makapagtapos ako ng pag-aaral. Iyon lang ay isa ng kayamanan para sa akin dahil hindi na yun makukuha o maago pa ng sino man sa akin. At isang napakalaking utang na loob ko yun sa'yo. Kahit kailan hindi ko pinag-interesan ng iyong pera. Dahil hindi kami pinalaki ng aming magulang upang maging mapagsamantala. Marunong kaming lumaban ng patas nang walang inaapakang iba. Sagot ko, napakabuti pala talaga ng puso mo, Catherine. Kung sana ikaw na lang ang minahal ko. Ani ni Jason habang nakatitig sa akin. Napaisip ako sa sinabi niya at para bang may bahagi ng aking puso na nasaktan dahil doon. Bakit ako nasasaktan sa sinabi niya? Jason's POV. Sa bawat araw na dumadaan sa amin ay tila lumalalim na yata ang damdamin ko para kay Catherine. Ngunit hindi ito matanggap ng isip ko dahil patuloy pa rin tumatanggi ito sa tibok ng aking puso. Pinipilit nito na hindi pa sapat ang pagkakilala ko kay Catherine para bumigay agad ako. Isang araw ng Sabado sa asyenda. Rinig na rinig ko ang tawa ni Catherine habang nakikipagbiruan sa mga trabahador na dalaga sa asyenda. Tumutulong din ito sa pagpitas ng mga ubas na gagawing alak. Napakamasayahin pala nito. At hindi ko man lang napapansin kapag magkasama kami o baka ayaw ko lang bigyan ng pansin. Habang pinagmamasdan ko siya, lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Lalo na kapag nakatawa siya. Napakasarap niyang panoorin. Kaibigan niya din pala halos lahat ng mga tauhan namin sa asyenda. Lahat ay natutuwa sa kanya dahil napakabait nito. Nakikinig din siya sa mga daing ng aming mga tauhan. Katulad na lamang noong isang araw. Flashback. Edward, pwede bang mag-suggest para sa ikagagaan ng buhay ng mga tauhan natin dito sa asyenda? Total maganda naman ang takbo ng asyenda. Malaki rin ang kinikita ng asukarera.
pati ang ating alak ay mas gumanda din ang kita. Ani ni Catherine. Sure, ano yun? Tanong ko. Gusto ko sana na bawat buwan, bigyan natin ng tig-iisang sako ng bigas bawat pamilya na manggagawa para kahit papano makabawas ito sa kanilang isipin at gastusin. Sad nito na kinabigla ko. Ano? Hindi basta-basta ang hinihingi mo, Catherine. Saka mabuti naman ang buhay ng mga manggagawa natin Sagot ko naman. Akala mo lang mabuti pero alam mo, nung minsan na naglibot ako tagbisita sa mga bahay ng mga manggagawa, nakadama ako ng awa sa kanila. Dahil naghihirap pala sila sa gastusin. Hapon na pero wala pa daw laman ang kanilang mga tiyan dahil walang bigas. Kulang pa daw kasi sa pagkain ng kanilang sinasahod. At alam mo ba na nalaman ko na wala pa sa minimum wage ang sahod nila. Kaya unfair para sa mga tauhan. Sad pa nito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi sapat ang pinapasahod sa kanila ni Lorenzo? Nagtatakang tanong ko. Si Lorenzo ay pinsan ko na siyang kanang kamay ko sa asyenda. Anak siya ng isa sa mga kapatid ni Mami na pinag-aral nila upang makatulong ko dito. Marami na ako naririnig pero akala ko isa na namang paninira. Iyon ang sabi ng mga manggagawa dahil hindi daw sila makapagsumbong sa iyo dahil sa takot. Pinagbabantaan daw sila ni Lorenzo na palalayasin dito sa asyenda sa oras na magsumbong sa iyo. Sad ni Catherine. Nakadama ako ng galit kay Lorenzo dahil pinagkatiwalaan ko siya pero gumawa siya ng kalokohan. Ang alam ko nasa minimum wage ang sahod ng mga manggagawa kaya akala ko ayos lang ang lahat. Huwag kang mag-alala dahil ayusin ko ang problema ng mga manggagawa. Kakausapin ko din si Lorenzo tungkol dyan. Tungkol naman sa hinihiling mo na bigas per month, pag-aaralan ko yan. Sagot ko. Talaga? Salamat, Jason. Masayang sad nito't niyakap pa ako na mahigpit. Kinausap ko si Lorenzo at nagpaliwanag naman ito. Sorry pinsan, magpapagawa kasi ako ng bahay dahil buntis na naman ang asawa ko. Ayoko naman na habang buhay na lamang kaming makitira sa mga magulang ko. Saka hindi din sapat ang sahod ko dito para makapagpagawa ng bahay. Kaya ang ginawa ko, binawasan ko ng kaunti ang sahod ng mga manggagawa para kahit papano makapag-ipon ako ng pampagawa ng aming bahay. Patawad pinsan, huwag mo sana akong palayasin dito. Dahil alam mo naman na dito ako kumukuha ng ikinabubuhay ng pamilya ko. Lalo na ngayon na mas malaki na ang pamilya ko. Magiging 3 na ang anak ko. Halos maiyak-iyak, napakiusap nito. Bakit hindi ka nagsabi? Maaari naman kitang pautangin para makapagpagawa ka ng bahay. Hindi yung babawasan mo ang sahod ng mga manggagawa. Sila tuloy ang nagsasuffer dahil naghihirap sila. Dahil sa kagagawan mo, halos kulang pa sa pagkain nila ang kanilang sinasahod. Galit kong saad. Pinsan, hindi na mauulit pa nga ako. Magbabago na ako. Aayusin ko ng pamamalakad ko sa asyenda. Umiiyak namang saad nito. Naawa naman ako dahil kahit papano, kadugo ko ito at kargo de konsensya ko kung walang kakainin ng kanyang pamilya. Siya sige, wag na lang mauulit at mula ngayon, si Catherine ang mamamahala sa pasahod ng mga manggagawa. Kung kailangan mo ng budget, sa kanya ka hihingi. Maliwanag ba? Maliwanag pinsan. Salamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay mo. Anito at saka ako niyakap. Para makapag-ipon ka, dadagdagan ko na lamang ang sahod mo para sa pamilya mo. Sige na, sad ko. Salamat Jason. Maraming salamat. Talaga napakabuti mo. Maraming salamat. Sad nito habang tumutulo ang mga luha. Mabait naman si Lorenzo kaya lang siguro nito nagawa dahil nga matagal na din siyang may asawa pero nakikitira pa rin siya sa kanyang mga magulang dahil wala pa rin silang napupundar na bahay at lupa. Sige na, kung hindi lang kita pinsan, pinakulong na sana kita. Sige na, umuwi ka na. Natatawa kong saad. Malambot kasi talaga ang puso ko. Sa mga kapamilya ko kaya madali ako magpatawad. Hey! Biglang saad ni Catherine na kinagulat ko kaya bumalik na ang isip ko sa kasalukuyan. Ano ka ba naman, Catherine? Aatakihin na naman ako sa iyo eh. Natatawa kong saad. Ano ba kasing iniisip mo at hindi mo man lang namalayan na nandito ako sa tabi mo? Natatawa ring tanong nito. Wala. Naalala ko lang si Lorenzo. Wait, may good news ako. Ano yun? Excited na tanong nito na tila kumikislap pa mga mata sa tuwa. Approve ng request mo na bigas monthly para sa mga manggagawa.
pasok na pasok sa budget natin. Kaya next week, magsisimula ng project natin ng bigas para sa lahat. Masaya akong balita kay Catherine. Talaga? Wow, thank you Jason. Siguradong matutuwa mga manggagawa dyan. Salamat. Tuwang-tuwang ani ni Catherine at saka ako niyakap na mahigpit hanggang sa magkatitigan kami at unti-unting naglapat ang aming mga labi. Dahan-dahan naming nilasap ang labi ng bawat isa. Marahan at may respeto. Kapwa naming ninamnam ang tamis ng aming mga halik. Ilang minuto rin ang tinagal noon bago kami nagbitaw. Sa unang pagkakataon hindi nagalit si Catherine. Nakangiti niya akong tinignan saka kami nagyakap na mahigpit. Ang sarap sa pakiramdam na nagiging komportable na kami sa isa't isa. Para bang hindi makukumpleto ang aming araw kapag wala ang isa. Ano na ba ang estado namin sa isa't isa? Ito na ba sinasabi ni Pio na mahuhulog din sa love ang lahat? Ngunit hindi pa ako sigurado sa akin nararamdaman. Bastang alam ko masaya ako na kasama si Catherine. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.